Alam mo bang may mga gumagamit nito para mag-amoy masarap? Masarap yakapin. Amoy mamahaling dessert, amoy yummy na milkshake. Kamusta mga brad? It's me Eric. Welcome back sa Pocket Sense PH kung saan gumagawa tayo ng mga honest reviews tungkol sa mga pabango. At sa video na to, hindi lang isang pabango ang pag-uusapan natin, kundi tatlo. Bianco Latte, Latafa Eclair at Paris Corner Taskin Caramel Cascade. Marketed unisex pero leaning towards feminine. Pag-usapan natin mamaya ang performance nila, pero ngayon pa lang sasabihin ko na lahat sila malakas. Sa unang spray, ang sweet at ang rich. Ire-remind ka niya sa isang masarap na dessert. Sa akin, para siyang milkshake. Yung milkshake na ang thick ng consistency, lasang-lasa mo yung flavor. Possible na may makuha kang amoy rubber sa umpisa, lalo na kung gagamitin mo sa mainit. Sa Bianco Latte, hindi masyado. Itong Latafa Eclair, ang ganda ng pagkakakopya. Similar sa Bianco Latte. Dito sa Taskin Caramel Cascade, mas ramdam mo yung amoy rubber. Medyo ang gara niya sa umpisa. Habang tumatagal, mas nagiging creamy, malinamnam. Unti-unti, nababawasan yung thickness ng initial blast. Mas nagiging smooth siya habang tumatagal. Sa opening, huggable na siya. Pero bandang mid, papuntang dry down, para siyang huggable na ang sarap kagatin. As expected, Bianco Latte ang may richest flavor sa kanilang tatlo. Itong Latafa Eclair, ang ganda ng pagkakakopya. Gusto ko siyang ikumpara sa Armaf CD-Nim Limited Edition Parfum pagdating sa Aventus. Ganon kaganda yung kopya niya. Ganito yung tipo ng alternative na hinahanap natin or ng clone na hinahanap natin. Yung tipong pag naamoy mo sa hangin, silang dalawa, malilito ka na kung alin ba yung OG. Pero syempre, may pagkakaiba. Pag inamoy mo sila sa mas malapitan, mas madali mo ma-recognize which is which. Itong Caramel Cascade, gets mo na ginagaya niya yung scent DNA ng Bianco Latte. Pero kuha mo rin yung pagkakaiba nila. Mapapansin mo or masasabi mo sa sarili mo na cheaper yung ginamit na material sa paggawa sa kanya kumpara sa OG. Para silang ginawa sa same mold. Pero ito kasi may roughness around the edges at sobrang pansinin yung differences kung in comparison sa Eclair. Kasi yung Eclair mas malapit talaga sa OG. Longevity ng Bianco Latte, easy 10 hours sa skin. Projection malakas, sobra. Ang sarap din ng iniiwan niyang scent trail. Longevity ng Eclair, 7 hours. Almost the same ng projection sa OG. Almost. Longevity ng Caramel Cascade, halos pareho sa Eclair, pati projection. When and where to use? Sa malamig na panahon. Period. Hindi siya bagay sa weather ng Pilipinas. Okay siya sa gabi o sa air-conditioned setting. Basta best siyang gamitin talaga sa malamig na panahon. Okay siya for dates, okay siya pang cuddle, okay siya pang bebe time. Okay din siya kung ikaw yung tipo na gusto mo lang ng me time. Umuulan tapos ang lamig. Nagbabasa ka ng libro habang nagkakape. Ang cozy at ang relaxing ng vibe niya. Age suitability 20s and up. Feeling ko medyo mature siya pang teens. Kung naghahanap ka ng yummy na pabango, mamili ka dito sa tatlo. If budget is an issue, pwede na to. Nasa 1,000 pesos. May harshness sa opening pero gets better habang tumatagal. If budget is not an issue, go for Bianco Latte. Around 9,000 pesos. Sounds a bit pricey pero isa o dalawang sprays lang, room filler na. So matagal-tagal mo rin magagamit. Para sa akin sulit pa rin. Pero kung gusto mo yung pinakasulit sa bawat piso na ibabayad mo, para sa akin ito. Latafa Eclair. Nasa 2,000 pesos lang siya. Sobrang sulit niya kasi ang lapit niya talaga dito. Late last year, inaabangan ko na to. Nasa 5,000 pesos pa siya nun. Kaya sinasabi ko dati hindi sulit para sa ganong presyo. Pero para sa 2,000 pesos, no-brainer na to. 100 ml, halos kaamoy. Magkaiba sila ng performance, oo, mas malakas yung OG, pero 2,000 pesos, 9,000 pesos. Malilito ka pag inamoy mo sa hangin. Para sa akin, no-brainer. Latafa Eclair, pinakasulit.